Sumamo, kinikilala ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming pong buhay. Kinikilala namin, O Diyos, kung wala po kayo, malaki ang posibilidad na wala kami dito. Maaring iba ang buhay namin. Maaring iba ang ginagawa namin. But we thank you. Kasama ang iyong banal na spirito, patuloy kayong nangungusap, nadalin po kami sa lugar na ito. I-celebrate ang iyong kabutihan, tumayo sa hamon ng buhay, magpatuloy sa kabila ng mga challenges. Lord, lahat ito ay nalagpasan namin at malalagpasan namin dahil kayo ay tapat at mabuti sa aming pong mga buhay. Kung bakit kami nakakatayo ngayon, kung bakit kami nakapagbihis, kung bakit kami nandito ngayon, O Diyos, ay dahil lamang sa inyo pong biyaya. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Patuloy po ninyong ihanda ang aming pong mga puso, ang aming mga pandinig, ang aming pong mga spiritual na pamumuhay, even ang aming mga spirito, even ang aming pong mga kaluluwa. Lord, we submit to you lahat ng aspeto ng aming pong buhay. Ang inyong pong lingkod, gamitin ninyo mightily and effectively, anumang pagmamayabang, anumang pagmamalaki, O Diyos, anumang karumihan, anumang mga bagay na hindi tama sa inyong harapan, Lord, purify myself. Linisin po ninyo ako, baguhin po ninyo ako, itama po ninyo ako, Panginoon. Maging buhay na patotoo sa aking pong mga kasama, sa pamilyang ito, at sa lahat ng mga tao na pwede pa naming ma-encounter at mabahagi na ng inyong pong mga salita. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang madakila, ikaw ang maitaas. Purihin kayo at pasalamatan sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Everybody say, Amen. Amen. Bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpak ang ating Panginoon, the best clap offering that we can give to God. Praise God. Praise God. Maaari na po tayong umupo. Tingnan po natin yung mga paligid natin, yung mga nasa paligid po natin. Sige po. Ayan, bigyan nyo nga po ng matamis ng ngiti, yung mga katabi po natin, yung pinakamatamis ng ngiti. Ayan. Sabi mo sa yung katabi, buti naman at nandito ka. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Sino po ang nagpapasalamat na siya po ay muling dinala ng Panginoon sa lugar po na ito? Amen. Sino po ang masaya na siya ay buhay pa ngayong umaga? Amen. Sino po ang masaya na meron pa siyang pamilya ngayong pong umaga? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, Happy Family Sunday. Mas malakas din sa kabila, Happy Family Sunday. Even yung mga nasa online, Happy Family Sunday. You can join with us. You can support this ministry through sharing this live, through mentioning our friends, our family. Ang magising, lagi kong sinasabi, diba? Na inulit ni Kuya Dewey, ang uminom ng tubig, ang makainom ng tubig. Sino po nakainom ng tubig, nakakainom pa ng tubig? Sino pa nakakaihi? Amen. So, mga simpleng bagay po na dapat ma-appreciate po natin. Nung nasa Tarlac nga po kami, yung pagsikat ng araw ay iba po ang dating sa akin. Sobrang na-appreciate ko po kasi nakapag-drive po kami ng sasakyan wala pong wiper. So ang hiling lang namin, Lord, patigilin nyo naman po yung ulan. Alam nyo po, hindi lang pinatigil yung ulan, bigla pong sumikat yung araw. At nung sumikat yung araw, alam nyo po, araw-araw namang sumisikat ng araw madalas sa aking buhay. Pero may kakaiba nung araw po na yon. So nais po ng ating pong Panginoon, ma-appreciate natin ang lahat ng mga bagay na inaalaw niyang mangyari pa sa buhay natin. Diba? May mga magulang pa po ba kayo, mga kapatid? Diba? May mga kinain pa po ba kaninang umaga? Amen. Praise God. So let us appreciate His goodness, His faithfulness. Diba? Sa lahat, hindi lahat maganda nitong September. Tama po ba? Parang ang daming nangyari ng September po. Ano? Tama po ba? Parang ang dami mong dinaanan. Pero praise God, nandito ka pa rin ngayon. Diba? Praise God, nakakatayo ka pa rin, nakapagbihis ka pa rin. Diba? Hindi nga halata sa bihis mo, diba? Na sakto na lang yung pera mo. Tama po ba? Hindi nga halata sa kilay ng katabi mo. Pakicheck po yung kilay, di ba?
yung shade ng kanyang lipstick, di ba? Hindi halata dun sa malaking aritis nung nasa katabi mo, di ba? Aritis, ano? Earrings, di ba? Wow! Praise God. Maraming pong salamat. Kaya we appreciate God. Sabihin natin ng sabay-sabay, thank you, Lord. Mas malakas, thank you, Lord. Mas malakas pa, thank you, Lord. Amen. So we appreciate God for His goodness and His faithfulness. So salamat po sa lahat ng mga nakadating from different places, mga mission areas, mission station po natin. So sa biyaya po ng Panginoon kung bakit tayo nagsama-sama po ngayon. Mga kapatid, meron po akong hawak ngayon pong umaga. Ano po ang inyo po nakikita? Alam na alam nung katabi mo, ano? Hilig na hilig siguro to nung katabi mo. Okay? Mga kapatid, alam niyo po ba noong 1923? Ayan, makinig po kayo. Noong 1923, mga kapatid, yung president po ng Coca-Cola ay nagkaroon po ng vision na sa bawat bansa, sa bawat lugar, sabi niya pa nga, yung kahit isang di pa lang ang pagitan, kapag nagtanong yung mga tao sa bawat mga tindahan, ay hindi mawawalan ng Coke. Nangyari po ba ngayon, mga kapatid? Sa bawat sa bawat kanto, kahit saan ka pumunta, mga kapatid, di ba? Yung sa Palawan na pinuntahan po sa napanood ko po na napakalayo, ang Coke po nila ay nanggagaling pa dun sa, hindi na sa Pilipinas, pero sa Palawan ito, sa ibang bansa pa nanggagaling. So, yung vision nung president po ng Coca-Cola noong 1923, mga kapatid, ay nangyayari pa sa panahon po natin ngayon. Mga kapatid, 2,000 taong nakakalipas, nagbaba ng vision ng ating Panginoon na tayo po ay hahayo sa lahat ng bansa, tayo po ay magpipreach ng kanyang mga salita, gagawin nating disipulo ang mga tao, mga kapatid. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, palagay po ninyo, nangyayari po ba? Nangyayari po, pero parang, Lord, parang hindi pa lahat napupulfill. Amen? So kung gaano po napangyari ang vision po ng tao na I believe may mga sa sarili nila, yun yung visions or sa company, pero mga kapatid, may isang pangitaing ibinaba po sa atin na ipangaral natin ang mabuting balita o humayo tayo, pumunta tayo sa lahat ng bansa. Kaya salamat po sa Panginoon, sabi nung bisita natin nung nakaraan, Pastor, dulo sa dulo ang inaabot ninyo Dahil sinama po natin sa Kanat. So, galing na daw tayong bundok, sa bundok pa daw tayo pumunta. So mga kapatid, ang pangitain po na ito ay hindi po wala lang sa ating pong Panginoon. Ibinaba po niya ito para pangyarihin po niya even sa panahon po natin ngayon. Mga kapatid, ang Luzon ay binabaha. Kung kayo may Facebook, taas nga may mga Facebook, di ba? Halos lahat, di ba? Ang Cebu ay nilindol. Tama po ba? Sino po nakapanood? Ang Mindanao ay nasunog na malaking bahagi sa Mindanao. So mga kapatid, ito po ay propesiya sa Biblia na mangyayari naman po ito. Lahat ng ating pong mga dinadanas po ngayon, ang sabi pa nga po ng Biblia, hindi pa ito yung wakas, nagpapasimula pa lang. Kaya kung yung buhay natin ngayong umaga ay hindi natin ilalagay sa paglilingkod, hindi natin ilalagay sa pangitain ng ating pong Panginoon, kung dumating ang ating Panginoon ngayong umaga or sa panahon natin ngayon, ngayong buwan, ngayong taon, saan tayo aabutan? Ano ang aabutan sa atin ng ating pong Panginoon? Kaya nga, ang iglesyang ito po ay may layunin, may pangitain na ang bawat pamilya ay maabot natin para sa ating Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, ang pamilya mo ay para kay Kristo. Amen. Sabi mo sa nasa likod mo, ang pamilya mo rin ay para kay Kristo. That's the vision of our church, mga kapatid. We will win our family. Your family, you will win your family. So ano po ang ating pong kataga? Pamilya ko, ipapanalo ko. Sabihin nyo nga po malakas, 1, 2, 3, go. Pamilya ko, ipapanalo ko. Mas malakas, pamilya ko. Amen. Kaya I believe yung vision po na ibinaba sa Matthew chapter 28, that is the Great Commission, na lahat daw ng kapangyarihan ay binigay na sa ating Panginoon. Imagine, sa langit at sa lupa. Kaya nagkaroon ng command, kaya't humayo kayo sa buong daigdig. Diba? Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ituro nyo sa kanila lahat ng mga pinagtuturo ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang saan daw po? Hanggang sa katapusan ng
mundo ng daigdig, to the ends of the earth, mga kapatid. And magsisimula po ang pangitain po na yan, I believe, mga kapatid, sa bawat tahanan. Sino po yung may mga tahanan ngayon pong umaga? Halos lahat, diba tayong lahat pinagkalooban. Maaring yung iba umuupa, maaring yung iba gumagamit, pero lahat tayo mga kapatid, meron pong tahanan. Diba? Maaring hindi lahat sa atin ngayon, pero lahat tayo may tuluyan. At ang tawag po dyan ay pamilya. Mga kapatid, ang ating iglesia ngayon pong umaga, yung katabi mo, ang bawat isa sa atin, pinagsama-sama pong pamilya. Tama po ba? Iba-ibang klase. Yung ating gitarista, ating bahista, lahat ng mga tumugtog dito, galing sila sa isang pamilya. Ako po na nagsasalita, galing po saan? Sa isang pamilya. Yung kumamay sa inyo, saan po galing? Walang papayag na galing yan sa unggoy. Tama po ba? So ang tawag natin ngayong umaga ay church. Sabihin nating malakas, church. Simbahan, church. Pero ang katotohanan, mga kapatid, pag pinuntahan mo yung loob ng church, binubuo yan ng iba't ibang klase ng pamilya. Kaya kung mawiwin, kung atin pong maipapanalo ang kada pamilya, mga kapatid, maaring hindi lahat sa buong pamilya ay nakakilala sa Panginoon. Tama po ba? Maaring hindi lahat, hindi natin hihintayin pa na, Pastor, kailangan mo nang makilala sa Panginoon ng nanay, ng tatay, ng anak, ng mga pinsan bago kami magpatuloy at magpagamit sa Panginoon. Hindi, mga kapatid. May marami nga dito na isa pa lang, dalawa pa lang sila. Pero mga kapatid, ang tawag natin sa kanila ay pamilya. Di ba? Pakisabi nga po ang inyo pong apelido. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Di ba? Galing yan, mga kapatid, sa pamilya. Kaya ang ating drive ngayong umaga, ang ating passion ngayong umaga, every single Sunday, mga kapatid, or every single every first Sunday, mapalakas natin, mahamo natin na ang pamilya mo, mga kapatid, ay ipapanalo mo sa tulong pa rin ng ating pong Panginoon. Ngayong umaga, tanong po, sino po yung gustong makilala ang kanyang buong pamilya? Yung asawa mo, di ba? Sino po may mga asawa? Taas ang kamay. Sino po yung gusto pong maipanalo ang kanyang asawa na isang araw magkakatabi rin kayo sa upuan, di ba? O sino na yung gustong mag-asawa? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Nag-aaral pa kayo, ha? Okay? So, yun yung hiling natin, mga kapatid. At magsisimula yung Great Commission. Ano yung Great Commission? Win the nation. That is the Great Commission, mga kapatid. Hallelujah. Na i-win natin yung nation. And hindi naman natin pwede na, ay tara, punta tayo ng Amerika at i-win natin yung Amerika. Hindi naman pwede. Diba? Nilagay tayo kasi kahit ako gaano kalakas, kahit gaano kasipag ang team, hindi natin maabot ang buong Marinduque or buong Pilipinas. Hindi, mga kapatid. May pinaglagyan tayo specific na lugar. At walang duda, mga kapatid, ang isa sa pinaglagyan sa iyo, yung pamilya mo. Tama po ba? Walang iba, alam ko, pwede tayong gamitin ni Lord sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa ibang mga lahi. Pero walang duda, gagamitin tayo ng ating pong Panginoon doon sa pamilyang pinaglagyan po sa atin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, meron tayong trabaho. Sabi mo sa iyong katabi, may trabaho ka man din. May trabaho ka nga ni. Amen. That's our goal, mga kapatid. Ang maraming mga pamilyang makakilala sa Panginoon. Kaya lakaran natin yung great commandments, mga kapatid. Love God and love His people. That's the great commandment. 3 po yan. Pagkatapos natin lakaran yung great commandment, lalakaran natin yung great commission, mga kapatid. We will win the nation and we have the great commitment na tinatawag, win your family. Sabi mo sa iyong sarili, I will win my family. Mas malakas, I will win my family. Amen. Kaya sabi po emphasize ko po ito, mga kapatid, kung kayo po ay may Biblia, sa Deuteronomeo chapter 6, verse 1 to 8. This is the foundation verse ngayong umaga. Deuteronomeo chapter 6, verse 1 to 8. Ang sabi po dito, you can just read, kung wala po yung Bible, na sa screen po yan. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin, na siya na niyong susundin. Even Old Testament, mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay buhay pagsunod sa Panginoon.
na siya niyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Verse 2, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salin lahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. So generational talaga mga kapatid, ang Biblia, ang Christianity. Sabi na Scripture, kung ito'y susundin ninyo, ulitin ko po, kung ito'y, ano daw po, kung ito'y susundin ninyo, tandaan niyo po yan, hahaba ang inyong buhay. Pakitingnan po ang tenga ng mga katabi. Sabi ng matatanda, pag mahaba ang tenga, mahaba daw ang okay. Pero sabi ng Scripture, kung susunod tayo sa Diyos, haba ang ating buhay. Verse 3, sabay-sabay. Kaya nga, pakinggan niyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy sa sagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Mga kapatid, we are commanded to obey. Mga kapatid, ito po yung great commandment. Dito po ito galing. Lahat halos ng mga ina-account ng New Testament, mga kapatid, account yan from the Old Testament. Christianity is all about obedience. We will obey our Master. We will obey Jesus. Verse 4, pakinggan mo, O Israel. Ito na po yung great commandment. Si Yahweh na ating Diyos, tanging si Yahweh lamang. Verse 5, sabay-sabay. Ibigin mo si Yahweh na inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. That is the great commandments, mga kapatid, na sinabi rin ni Jesus sa New Testament. Verse 6, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Tingnan niyo po kung paano inisa-isa yan. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi. Tingnan niyo kung gaano ka-detailed yung command ng ating Panginoon. At sa inyong pagbangon sa umaga. Ano yung pinapatungkulan? The Great Commandment, yung pagmamahal kay Lord ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Sabi dito, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. O verse 8, imagine nyo yan. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa noo. Tingnan nyo po. Verse 9, last verse. Isulat sa mga hamba at ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ano po yung command, mga kapatid? Mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin, buong lakas natin, buong pag-iisip, sabi ng ibang account, buong strength, buong lakas, even buong kaluluwa, mga kapatid. So kung babasahin natin ng Scripture, intentionally yung command ng ating Panginoon. Sabi dito, ituro sa mga anak. So ibig sabihin, kung ituturo sa mga anak, sino magtuturo? Parang wala akong kausap. Kung ituturo daw sa mga anak, ibig sabihin, sino magtuturo? Mga magulang. Kaya kung merong sequence, kung merong order, mga kapatid, ang unang dapat nakakaalam ng Great Commandment, mga kapatid, walang iba kundi ang mga magulang. Sabihin mo sa magulang na katabi mo, ikaw yon. Okay, tayo yon. Kasi yung sabi ng Scripture, ituturo, mga kapatid. Sabi ng Scripture, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. After talaga si Lord, mga kapatid, sa pamilya. Ilang first Sunday na nating pinag-uusapan. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi. Tingnan nyo ha. At sa inyong pagbangon sa umaga. Anong sabi ng Joshua chapter 1 verse 8? Dilihin, pagbulay-bulayan. Kailan daw po? Araw at gabi, mga kapatid. Verse 8 ang matindi. Ipulupot. Ano pong ibig sabihin ng ipulupot? I-action nyo nga po sa inyo pong katabi, di ba? Ipulupot. Ibig sabihin, itali, ibidbid sa atin, ibilibid. Isulat sa mga hamba. Ano po yung hamba? Yung lagayan ng pinto, tama po ba? Isulat sa mga hamba at mga tarangkahan. Ano daw po yung isusulat? Ano daw po yung ituturo, mga kapatid? Yung Great Commandment. Ano po yung Great Commandments, mga kapatid? Mahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Mga kapatid, pag nag-sinkin sa atin ang Great Commandments, I believe na hindi mahirap pasukin ang Great Commission. Maraming ayaw ng Great Commission, yung humayo. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, hindi natin
buong buo, yan ang sabi ng scripture. Buong puso, walang buong lakas. Maaring mahal natin si Lord pero kalahati. May kausap pa ako mga kapatid. Kaya may account din sa Biblia, sinabi din at na-recite din kanina sa ating pong offering. In-account din ng pinakamatalinong tao sa Kawikaan chapter 3 verse 1 to 5 kung paanong sinabi ni Lord, yung karunungan talaga ng tao ay galing din talaga sa karunungan ng ating Panginoon. In-account ni Solomon sa Kawikaan chapter 3 verse 1 to 5. Tingnan niyo po alam na ng marami to. Anak ko, ang aral ko'y wag mong limutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Verse 3, pananalig at katapatan, huwag mong talikuran. Ikwintas sa liig at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Verse 5, kay Yahweh ka magwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kung titingnan natin, parang wisdom lang kay Solomon. Pero yung account pala nito mga kapatid ay galing din sa ating pong Panginoon. So nung ibig sabihin, ang ini-emphasize ng Biblia sa Old Testament pa lang, mahalin natin ang ating pong Panginoon. Yung sa kada pamilya, ito yung mag-umapaw na ang kada mga magulang, kada mga anak, kada mga tahanan ay nagmamahal sa Diyos. Imagine po ninyo kung ang bawat mga tahanan ay buong pusong mahal ang ating Panginoon. Palagay ninyo magulo ang barangay natin? I believe hindi. Lahat po ng mga nararanasan po natin ngayon ay dahil may magulong pamilya. Tama po ba mga kapatid? Lahat ng mga karanasan natin, hindi yan nagsisimula sa church or sa government, nagsisimula yan mga kapatid sa loob ng tahanan. Kaya ang bawat mga magulang may malaking bahagi, ang bawat nasa relasyon, ang bawat mga kabataang nakilala sa Panginoon na magsisimula din naman ng pamilya sa mga susunod ay may malaking bahagi sa susunod na generation. Sabi mo sa bahagi ka. Praise God. May bahagi tayong mga kapatid. In-account din ni Apostol Pablo, di ba? Lagi nating nire-recite, pero galing pala kay Lord talaga, directly na galing kay Lord, mga kapatid. Yung pag ginalang daw natin yung ating mga magulang, ano na pong sabi ng Efeso? Pag in-account dyan sa Efeso, diba? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon. Tandaan, napakahalaga po noon. Sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So part 2 mga kapatid, yung lahat ng account ng Efeso, yung account mga kapatid ng aking binasa kanina sa Kawikaan, galing mga kapatid directly sa ating pong Panginoong Hesus. At ang command na to mga kapatid directly, ito yung ating gagawin at mangyayari sa loob ng tahanan. Kaya kung may mga magulang na hindi nakakilala sa Panginoon, kung may mga magulang na walang planong tumalikod sa pagkakasala at sumunod sa ating Panginoon, anong mga anak ang pwedeng ma-produce? Nandyan po kayo. Ano pong pamilya ang pwedeng mangyari sa mga susunod pang generation? Napakasama na po ng panahon. Nabalitaan po ninyo may 8 years old na nabuntis. Ganong kabata. Nabalitaan niyo po ba mga kapatid? Sobrang bata nun mga kapatid. Sa panahon po natin ngayon. Kung wala pong magsisimulang magulang, kung hindi tatayo ang mga anak na ito, kung hindi tatayo ang mga Kristiyanong kabataan, ilang panahon na lang mga kapatid, napakabilis na po ng panahon. Kala mo lang, bata yung katabi mo, pero ilang panahon na lang mga kapatid, isang araw may pamilya na yan. Tama po ba? Isang araw mga kapatid, may kinakalong na yan. Diba? Hallelujah. So dapat ito yung maituro sa tahanan. Kung meron po akong i-emphasize ngayon pong umaga, pastor, ano ang mga dapat na maituro sa loob ng tahanan? 2 bagay lang. Kasabay ng ating pinag-uusapan ngayong buwan, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagsunod sa Kanya. Pwede niyo pong isulat yan.
Kung merong ituturo at merong i-emphasize, merong pong ipapatupad ang mga magulang, ang manakakilala sa Panginoon, ang mga Christian leaders na ito, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagsunod sa Diyos. Magkasundo po tayo dyan mga kapatid sa loob po ng tahanan. Pastor, paano po mahalin si Lord? Yung standard pa rin. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, even buong pag-iisip, ang sabi ng Biblia. Sabi ng ibang account, buong even kaluluwa. Mag-submit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. So sa loob po ba ng tahanan mga kapatid, ay meron pong pagmamahal sa Diyos? Tama po ba mga kabataan? Kung sa inyong sarili lang, maaring wala ka po dito. Kung wala tayong nasimulan or nakita ng mga magulang na naglingkod sa Panginoon, kaya ako sobrang na-appreciate ko yung mga kabataan na nagsimula sila na kahit yung mga magulang nila ay hindi pa nakakapagsimula sa Panginoon. Kasi para sa akin, ako kinagisnan ko na po eh. Hindi ko ma-imagine, ako sobrang na-appreciate ko yung mga kabataan na nagsimula sila sa Diyos at nagpapatuloy sa Diyos, mahal nila si Lord at sumusunod kay Lord, even yung pattern ng kanilang pamilya ay hindi pa sumusunod sa Diyos. Para sa akin, parang ang hirap noon. Kasi ako, pagkabata ko, mga kapatid, nakagisnan ko na, may tindahan kami. At sa tindahan namin, hindi nagtitinda ng alak. Nakagisnan ko na mga kapatid, na sa isip ko, may tindahan kami, pero hindi nagtitinda ng sigarilyo. So, walang tinuro sa akin bawal to, hindi to dapat gawin. Pero unti-unti kong nalalaman, kaya pala hindi nagtitinda. Kaya pala hindi sila nagtitinda ng ganito. Principle pala ng Biblia yun. Nakagisnan ko na mga kapatid na bata ako, na paglinggo, nasa simbahan kami. Sino po yung ganun mga kapatid? Na-excited pa nga akong matapos ang praise and worship para makalabas na kami at makapunta na ng ilog. Babalik na lang pag malapit nang matapos. Yun yung nakagisnan ko mga kapatid. Pero ako po sobrang na-appreciate ko yung mga kabataang nakagisnan ninyo, not to condemn, nakagisnan ninyong nasa sugalan ang inyong mga magulang, nakagisnan ninyong nagsisigarilyo ang inyong mga magulang, nasa inuman ng inyong mga magulang, and yet tumayo kayo para mahalin ang Diyos at sundin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. I just appreciate those young people. Kasi kung ako mga kapatid, parang hindi ko pong masabi, pero parang ang hirap sa akin. Ang hirap po sa akin na gawin yung mga bagay na yun kasi kung nakikita ko yung aking magulang, sabi nga, naalala ko yung sabi ng tatay ko, huwag kang magkape. Nakwento ko na po sa inyo. Habang sinasabi na akong mga magkape, yung nanay ko nagkakape. Ang sabi ko agad, bakit si nanay nagkakape? Alam niyo po ba ayaw po kaming pagkapihin sa bahay? Lumaki po kami mga kapatid na hindi kami ini-encourage na, kasi dati dito sa mga probinsya, uso pa yung sayawan. Sino yung laman ng mga sayawan sa mga kaedad ko? Uso yun. Pero hindi kami ini-encourage doon. Alam niyo po mga kapatid, lumaki kami sa pamilya na hindi kami pinag-join ng Halloween party. May katulad ba ako? Kami? Hindi ko maunawaan dati mga kapatid. Even yung pagsabi ko ng astig, nangangayaw si tatay. Astig, ang angas naman. Ayaw ni tatay. Pero unti-unti kong naunawaan, yung lahat pala ng pinapakita nila ay may biblical principle pala mga kapatid, na kahit hindi nila isa-isahin sa akin, dahil nakikita ko sa loob ng tahanan, na ngayon ay unti-unti ko na rin tinatayuan mga kapatid. Yun po yung kahalagahan. Kaya kung ang bawat tahanan, doon sa dalawang bagay na ito, mamahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at susundin ang ating Panginoon, mga kapatid, I believe doon magsisimula ang discipleship ng nation, ang pamilya. Hallelujah. Sino po ang gustong ipanalo ang kanila pong pamilya? Mahalin at sundin natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga sabi ko sa mga taga-Yuok, praise God, dahil may nakarating na mga taga-Yuok. Parang balita ko kaninang umaga, parang walang makakarating. Pero salamat po. Palakpakan natin yung mga taga-Yuok at ilang pang mga kasama po natin. Sabi ko nung Friday sa kanila, yung idadahilan nyo ng linggo, gawin nyo na ng Sabado. Diba? Ano pong dahilan natin ng linggo? Pastor, maglalaba kami Diba? Alam niyo po ba, pag nakagisnan po ng inyo pong anak yan, yung inyo pong sunod na mga generation, maglalaba din yan pag linggo hindi magsisimba. Tama o tama? Pastor, may gawaing bahay kami
Pastor, magbubukas ng tindahan. Yung iyong magiging anak na businessman, magbubukas din ng tindahan yan pag linggo. I tell you, pag hindi mo yan tinayuan, pag hindi mo tinigil yung mali na nasalin din naman sa atin mga kapatid. So sa atin po magsisimula ang mga kapatid. Sabi mo sa iyong katabi, tayuan mo. Sabi mo, tindigan mo. Hallelujah. Pastor, paano ko ba masasabi na mahal ko si Lord? Sa scripture pa rin tayo mga kapatid. John chapter 14 verse 21, ang salita ng Diyos version. Kung mahal nyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Diba? Kasi step by step, pinipilit ko pong malumanay na ma-install po ito sa inyo. So ang nais ang ating pong Panginoon, magsimula sa pamilya. So sa loob ng pamilya, dapat may umiiral na dalawang bagay. Mahalin ang Diyos at sundin ang kanyang mga utos. So paano mo masasabi na mahal mo si Lord? Simpleng bagay, sabi ng Scripture. O sabay-sabay tayo para mabasa nyo rin po. 1, 2, 3, basa. Kung mahal nyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Kaya doon sa binasa natin kanina, sa Deuteronomy, mga kapatid, nagbigay ng command ng ating Panginoon, kung susundin nyo ito, ahaba ang inyong buhay. Kaya pala sa account sa Efeso, mga kapatid, hindi lang dahil sinunod natin ang ating mga magulang, hindi pala mga kapatid. Ang sinunod talaga natin mga kapatid, kapag sinusunod natin ang mga magulang, ay ang Diyos. At kapag sinunod natin ang Diyos, mga kapatid, anong pangako? Hahaba ang ating buhay. Hindi pansit ang nagpapahaba ng buhay. So, ibig sabihin, yung Christianity, mga kapatid, na pinopromote natin, yung pamilyang gusto natin, mahal ang ating pong Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Pastor, ano yung assurance na mahal mo nga si Lord? Simple, mga kapatid. Kung mahal mo siya, susundin mo siya. Sabi mo sa iyong katabi, kung mahal mo siya, susundin mo siya. Very simple. Ang principle ng Biblia. Hallelujah. At yan yung pinupunto ng ating pong series, kaya tinouch ko na po ito mga kapatid. Hallelujah, ngayon pong umaga. Lahat po ng makikilala si Lord sa pagsunod dadalhin. Tama po ba? Say amen if you believe. Lahat po ng mga taong may encounter si Lord, hindi pwedeng hindi dalhin sa pagsunod. Lahat ng totoong encounter, lahat ng totoong na-enkwentro si Lord, lahat ng totoong nakatagpo ang ating Panginoon sa pagsunod dadalhin. Pastor, anong klaseng pagsunod naman? O Biblia pa rin po yan. Itakwil ang sarili at pasanin ang krus. Napansin niyo mga kapatid, ang nais ni Lord ay pamilya na mahal si Lord, sinusunod siya. Anong klaseng pagmamahal? Buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Pastor, paano mapatunayang mahal mo si Lord? Susundin mo ang kanyang mga utos. Pastor, anong klaseng pagsunod? Anong sabi ng Lucas chapter 9? Basahin natin mga kapatid. Lucas chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay, ano pong sabi? Kinakailangan. Anong ibig sabihin ng kinakailangan? Ano yan? Hindi yan lang kung gusto mo o hindi. Di ba? Ano yan? Dapat. Kinakailangang itakwil ang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at doon palang sumunod kay Lord. Kaya pala na-realize ko, okay na sa maraming tao na kilala na namin si Lord. Na-realize ba mga kapatid? Kaya pala sa maraming tao, okay na nakilala namin si Lord. Ayaw nang mahalin si Lord. Kasi pag mahal mo si Lord, anong gagawin? Susundin si Lord. At kung susundin si Lord, mga kapatid, inades ng Biblia, itatakwil ang sarili. May papasanin ka. So wag na lang. Okay na nakilala namin si Lord. Kaya sa mga mission, may nagsasabi, alam naman namin yan. Kilala naman namin si Lord. Kasi bakit? Ang totoong pagkakilala kay Lord, dadalhin ka talaga sa matinding pagsunod. Kung gaano mo kamahal ang isang tao, ganun mo din siya susundin. Tama po ba? Wala na akong kausap. Kung gaano mo kamahal ang isang tao, ganun din yung pagsunod. Mag-equal yan, mga kapatid. Hallelujah. Kung ito'y malakaran ng mga pamilya, I believe, mga kapatid, may maayos na barangay, may maayos na bayan, may maayos na bansa. Sa panahon natin ngayon, di ba? Grabe po ang korupsyon. Saan po pwedeng magsimula yan? Maaring sa tahanan, maaring sa eskwelahan, maaring sa grupo ng kanilang
mga kaibigan. Diba? Kaya, salamat po sa Panginoon, sa mga tao or sa mga magulang na nagdidisiplina pa rin ng kanilang pong mga anak. May mga magulang pa po ba na dapat pag alas 6, dapat nasa bahay na? O okay lang sa inyo, alas 11 na umuwi ang inyong mga anak? May mga magulang pa po ba na ginagather ang kanilang mga anak para ituro yung dapat gawin? Diba? So, let's talk about phases of obedience, mga muka ng pagsunod. Kasi doon dinadala eh. Dapat daw mahal si Lord. Kapag mahal daw si Lord, dapat daw sundin. Dapat, ano daw ang ibig sabihin ng pagsunod? May pagtakwil daw sa sarili. Diba? May pagpasan daw ng krus. Bago niya tapusin yung Lucas chapter 9, nag-present ang ating pong Panginoon, merong story, totoong nangyari ito, may mga lumapit sa Kanya, 3 taon ng mga taong lumapit sa Kanya, at lahat ng klase ng sitwasyon doon ay diniscuss yung pagsunod. So tingnan natin, Lucas chapter 9 pa rin, pero verse 57 hanggang 62. So tingnan natin mga kapatid, kung anong klaseng pagsunod ba ang nais ng ating Panginoon, or nasa ang klaseng mga sitwasyon ka, anong muka ng pagsunod ang nai-encounter mo ngayon. Verse 57, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Ang ganda po nito, mga kapatid. Sa inyo po kayang mukha yan. Susunod po ako kahit saan kayo pumunta. Verse 58, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahingahan. So, maaring ikaw po yan, mga kapatid. You have the excitement. You are excited to follow Jesus. Diba? Pero sabi ni Lord, teka lang, diba? Baka nabibigla ka. Yung aso, may lungga yan. Yung mga ibon, may pugad yan. Pero yung anak ng tao, sino yung anak ng tao? Siya. Ay wala man lang mapagpahingahan. Yan yung unang muka ng pagsunod. Maaring nandyan ka, or yung katabi mo, or maaring dun sa pangalawa, verse 59. O verse 59, kayo lang. 1, 2, 3, basa. Kung titignan natin, siya na ang nag-offer. Okay? Baka ikaw din naman ito. Okay? Ikaw na yung nag-offer na, Lord, susunod po ako. Diba? You have the desire, ikaw personally, mga kapatid. Ngunit, sumagot ng, pero sabi nung hayaan niyo po muna na maipalibing ko ang aking ama. Reasonable naman, napakabalid naman. Verse 60, sinabi ni Jesus sa kanya, sabay-sabay, hayaan niyo ang mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So, alin ka dyan? Okay? Yung una na nag-decide siya na siya ay susunod, pero hindi niya lahat naunawaan. Or yung pangalawa, na si Jesus na mismo ang nag-invite sa kanya. Halika, ipapagawa ko sa iyo. Sumunod ka sa akin. Anong muka ngayon ang meron ka dyan? Face number 1 o face number 2? Okay? Tingnan natin yung muka nung pangatlo. 61. Eto naman. May isa namang nagsabi sa kanya. Eto, personal din decision. Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Diba? Kung isa-isahin natin, yung una, excited. Diba? Na sumunod sa Panginoon. Lord, kahit anong mangyari, kahit saan tayo pumunta, susunod ako. Sinagot siya ni Lord, teka lang. Yeah? Ang mga susunod sa akin, mga hindi nagtatangalian at naghahapunan, umagahan lang. Susunod ka pa ba? Okay? Silent ang Biblia kung sumagot pa yung lalaki o hindi. Pero kung tutuusin, maganda yung karakter ng una. Talagang desidido siya. Pero in-explain ni Lord. Naranasan niyo po yan, mga kapatid? Dahil saya Nakita mo yung miracle ni Lord Nag-decide kang sumunod. Pagkatapos ng ilang panahon, wala nang miracle. Susunod ka pa ba sa Panginoon? Or yung phase number 2, mga kapatid, si Jesus mismo, ito yung nagka-attention ko Ang sagot sa Don't Watch ng iba, kay Ate Love, parang phase 1 siya
Pero kung tatanong, ito na yung sagot ko. Okay? Sabi ko, dito ko sasagutin eh. Ito yung sagot ko, mga kapatid. Akin po yung phase number 2. Yung guy number 2. Kasi bakit? Kung titingin nyo sa guy number 2, mga kapatid, si Lord mismo ang nag-offer. Sumunod ka sa akin. Ayaw ba nung lalaki? Gusto naman eh. Pero, valid din naman ng kanyang reason. Ilalagay tayo sa mga sitwasyon, mga kapatid, hindi naman sa ayaw mong hindi sumunod kay Lord. Pero dala-dala mo yung valid mong reason kay Lord. Lord, susunod ako. Pero hayaan niyo muna. Hayaan mo lumago muna tong business na to. Tama po ba, mga kapatid? May ganun tayong mga sitwasyon. Lord, susunod po ako. Pero hayaan niyo munang makapasa muna ako sa exam. May mga ganyan tayong sitwasyon, mga kapatid. Pero ang sabi, hayaan mo ang kapwa patay ang maglibing sa kapwa patay. Tapos diniscuss doon, mga kapatid. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. I-emphasize ko to next week, mga kapatid. Tayo po ay nasa kaharian ng Diyos. Meron ng clear instruction, tara anak, sunod na. Ito yung gagawin mo, hayo ka. Diba? Pero may valid pa rin siyang dahilan. Maaring ngayong umaga, nasa muka, una. Maaring nasa phase number 1 ka. You have the passion, you are excited, you are driven dun sa mga narinig mo kay Lord, naranasan mo kay Lord, pero hindi mo nakita saglit na yung mga susunod pala kay Lord, wala palang sweldo. Na yung mga susunod pala kay Lord, nagugutom. Yung mga susunod pala kay Lord, may persecution. Or nandoon ka naman sa pangalawa, meron dito, mga kapatid, na nasa pangalawang muka. You have clear instruction that you receive from God. Pero may valid kang rason sa Lord. Mga kapatid, valid po ba yung namatayan? Valid yun. Pero ano pong sagot ni Lord? Hayaan mo na yung kapwa patay ang maglibing sa kanila. Ibig sabihin, wala nang magagawa yan. Diba? Or nandoon ka sa pangatlo, ang pinakang main concern mo, pamilya mo. Parang wala na akong kausap. Or may ilan dito, gusto mo namang sumunod. Actually, yung pangatlo, nag-offer din eh. Lord, susunod po ako. Pero hayaan niyo munang magpaalam ako sa aking pamilya. Marami sa atin na willing sumunod sa Panginoon. Pero valid din naman pag-usapang pamilya. Para bang ganito? Mayroon ba sa atin na kapag usapang pamilya talagang ilalaban mo? Na to the point na pati paglilingkod, isasakripisyo mo. Nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? Sabi ni Ilab, okay din namang pastor magpaalam sa nanay ah. Biblical din naman, ba? Totoo naman eh. Pero alam niyo po ba, sa pagsunod talaga sa Panginoon, kahit pamilya, alam niyo po bang may nakakataas pa rin sa pamilya? Alam niyo po ba na ako po ay sumunod sa Panginoon? Parang si tatay lang ang may gusto. Nangangayaw pa si nanay. Ayaw po ni lola. Yung nakakaunawa lang, nakaunawa din sa akin. Alam niyo po, sa pagsunod sa Panginoon, pag pamilya ng usapan, yan yung magpapabalik sa'yo. Sa totoo lang. Kahit gaano ka ka-passionate, kahit gaano ka ka-decidedong sumunod, pag pamilya mo na yung inatake, minsan ganun eh. Hindi ka maatake ng kaaway, ang demonyo pupuntahan yung pamilya mo. At kapag affected na yung pamilya mo, to the point magpapaalam ka na sa Diyos. Lord, ang dami mong ipipresent ng mga verses kay Lord. Pero gusto kong maunawaan ninyo, ito yung mga muka ng pagsunod. Maaring marami sa atin, valid ang mga rason na sumunod, na hindi muna sumunod kay Lord. Maaring maraming mga pangarap ang katabi mo ngayon. Na hindi din naman masama. Masama bang makapagpulis ang iyong katabi? Tingnan nyo nga po. Masama bang maging engineer ang iyong katabi? Masama bang maging doktor ang iyong katabi? Masama bang maging teacher ang iyong katabi? Walang magsasabing masama. Pero again, when we talk about obedience to God, lahat ng tatlong sitwasyong ito, diniscuss ng ating Panginoon. Meron namang talagang desidido, diba? Pero hindi na unawaan, yun pala yung kanyang haharapin. Nung nawala na yung saya, nung hindi na gumaling, nung wala ng pagpapala, Lord, ayaw ko na po ang sumunod. Yun yung una eh.
Desidido talaga eh. Pero magandang tingnan din yun mga kapatid yung una, kung sanang may sinagot yung scripture na kahit Lord, kahit walang lungga yung asong gubat, kahit walang pugad yung mga ibon, kahit wala kang tahanan, Lord, susunod pa rin ako. Ang ganda nun mga kapatid. So ngayong umaga, as we continue this Family Sunday, together with our series, Obedience and Surrender, nasaang muka ka ng pagsunod? Yung mga nasa online, nasaang muka po kayo ng pagsunod? Ikaw ba yung guy number 1? Meron joy, you have personal decision, pero nung naranasan yung kakulangan, sakit, karamdaman, ayaw mo nang sumunod? Or nandun ka rin sa isang muka na kahit na Lord, I will just follow you, whatever it takes. O nasa guy number 2 ka, na si Lord na yung nag-offer. For the past few weeks, you are receiving conviction from God. For the past days, nananaginip ka, may mga vision na binibigay sa iyo ang Panginoon, you receive clear instruction. Pero pilit mong pinipresent kay Lord yung valid mong dahilan. Lord, may dahilan pa ako. Or ikaw yung guy number 3, mga kapatid. Gustong-gusto mong sumunod, pero mahal na mahal mo yung pamilya mo. Attach na attach ka sa pamilya mo. Hindi mo matiis ang pamilya mo. Parang sounds mali, pastor. Pero si Jesus na po ang nag-discuss nito, mga kapatid. Ano po ang sabi? Yung nag-aarano na palingon-lingon. Ano po ang sabi, mga kapatid? Ay hindi karapat-dapat saan daw po? Sa kaharian ng Diyos. Kaya na-realize ko for the past months na parang napakahaba sa akin ng September. Sa inyo rin po ba, mga kapatid? Parang ang haba sa akin ng September. Parang ang daming nangyari, mga kapatid. Na-realize ko na hindi pala ganon kadali ang seryosong sumunod sa Panginoon. Sabi ng mga nakaraang Don't Watch po natin, yung tumanggap ng marami, may pananagutan kayong marami. Yung tumanggap ng lalong mas marami pa, may mas lalo kayong pananagutan. So, I just realized to God, Lord, hindi pala talaga madali. Maaring kinuha lang tayo ni Lord doon sa saya. Minsan, doon tayo dinali ni Lord eh. Doon sa blessings, doon sa mga karanasan natin. Binild up lang pala tayo ni Lord. Kasi kung ipipresent lahat sa'yo ni Lord, ang Christianity, ito yung dadaanan ng pagiging born again. Marami pong aayaw. Kung ipipresent lang sa'yo ni Lord, yung pagiging born again, ito yung mga dadaanan mo, ito yung pain na meron ka, ito yung sakit na pwede mong ma-experience sa paglilingkod mo. I believe, mga kapatid, napakakonti ng totoong susunod sa Panginoon. Kaya salamat na lang sa Panginoon sa mga panahong tahimik siya at hindi niya ina-explain lahat sa atin. Kasi kung in-explain lahat ni Lord ang dinadaanan natin at ang dadaanan pa natin, baka walang sumunod sa Panginoon. Pero nagbigay siya ng napakalinaw, hindi lang to parabola, napakalinaw na 3 sitwasyon. Ito ang klaseng pagsunod. Kaya kung titin natin ang Mateo chapter 10, verse 37 to 39, tingnan niyo yung principle about family. Ang umiibig sa kanyang ama o ina, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Just to evaluate ngayon pong umaga. Nasaang sitwasyon ka ngayon? Muka number 1? Muka number 2? Or muka number 3? Sige nga po. Kayo na lang po. Pwede niyong isagot dyan sa inyong mga notebook. Hindi naman po masama, mga kapatid, kung ano yung, alam niyo po, kung nasaan sitwasyon kayo yung ma-appreciate mo dyan sa kwento. Tama po ba? Yan yung pipiliin mo. Sa akin yung phase number 2 talaga. I receive instruction from God. I receive burden, conviction from God. May mga valid akong dahilan kay Lord ng mga panahon na yon. Hindi ko alam kung baka pwede nyo ring daanan, mga kabataan. Sabi ko kay Lord ng mga panahon na yon,
Lord, mag-iipon muna ako. Kala ko ganun kadali. Na pag ako'y nagtrabaho, makapag-ipon. Tama po ba sa mga nagtatrabaho? Hindi. Ganun ba kadali? Hindi pala mga kapatid. Nakala ko pagpunta ng Manila, okay lahat. Lord, mag-aasawa po kasi ako. Masama bang mag-asawa, mga kapatid? Hindi naman eh. Valid to naman eh. Yan yung pinipresent ko kay Lord. Lord, mag-iipon muna ako. Lord, mag-aasawa pa ako. Pag ako nakapag-asawa na, Lord, susunod na po ako. Maaring may kaparehas ako ngayong umaga. Valid naman ang iyong dahilan. Pero sabi ni Lord, hayaan mo nang maglibing sa kanila ay yung kapwa-patay. So sa bawat mga sitwasyon ngayong umaga, I believe nangungusap po ang Panginoon sa atin. Meron dyan sa atin. Si Kuya Michael nga, nangungusap ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Meron sa Kanya. Diba? Tanungin niyo nga po ang katabi mo ngayon, ano yung sayo? Diba? Ano yung sayo? Ano yung sayo dyan? Hallelujah. Are you excited and decided to obey but not fully informed? That's number 1. Or yung number 2, naunawaan mo ang pagsunod pero may valid kang dahilan. Or yung number 3, gustong-gusto mong sumunod pero may isi-settle ka muna sa iyong pamilya. Alin sa iyo dyan? I believe meron. Lalo na yung mga nagdesisyon na kumilala at nagmamahal talaga sa Diyos. Naniniwala ko na hindi kas masisiro dyan sa 3 sitwasyon na yan, mga kapatid. Hallelujah. So in summary, kung nagno-note po kayo, I believe nalagay po dyan. Number 1, excitement is not enough to follow Jesus. You need to be well informed. Hindi sapat ang excitement, hindi sapat yung karanasan mo na nakita mo dahil sa camp, dahil sa masaya, dahil may naranasan ka, magandang bagay ang karanasan, pero dapat well-informed ang bawat mga susunod sa ating Panginoon. Or yung number 2, sinasummarize lang po natin 2 points. Number 2, if you receive clear instruction from God, obey Him whatever it takes. Kapag nakareceive ka ng instruction mula sa ating Panginoon, sundin mo siya, mga kapatid, kahit ano pa ang mangyari. Or yung number 3, obey immediately. God will take care of your family. Maaring ilan dito, ang dahilan talaga ay pamilya. Panginoon, paano yon? Ako po yung unang makakagraduate. Panginoon, paano po yun? Ako ang unang may trabaho. Maaring valid yan, pamilya yan. Panginoon, paano po yun? Ako po ang nagre-raise sa aking pamilya. Maaring may ilan ngayong umaga na nakikinig na ganun ang iyong sitwasyon. Pero ang sabi nga nung Don't Watch, obey. Sumunod sa Panginoon, whatever it takes. Obey anyway, mga kapatid. Ang sabi nung nakaraang madaling araw sa ating pong pananalangin. Hallelujah. Pag hindi ka naman sumunod sa Diyos, sino susundin mo? Tanungin ko po kayo. Nasa gitna na po tayo. Kung hindi mo susundin si Lord, sino ba susundin mo? Dalawa lang naman yan, mga kapatid eh. So, salamat sa ating pong Panginoon. Even si Lord, siya din naman yung tumutulong sa atin na masunod natin ang kanya pong kalooban. Hindi mo naman gagawin ang pagsunod dahil sa sarili mo lang. Actually, si Lord pa rin ang tutulong po sa atin. Actually, obedience is progressive. Inuutay-utay tayo ng ating pong Panginoon. Sino po nakakaalala? Yung kwento po nung kay Pedro, na sila po ay unang tinawag ng ating Panginoon. Yung nangisda sila, pero wala silang huli. Naalala niyo, mga kapatid, sino nakabasa na? Nakarinig na at madalas na itong natuturo. Ilang beses ko na itong naturo. Nung binilikan ko, mga kapatid, yung pagsunod doon, utay-utay naman pala eh. Anong unang ginawa ni Pedro, mga kapatid? Nagulog bagat ng lambat? Hindi, mga kapatid. Ang unang pagsunod na nakita ko doon, pinagamit ni Pedro yung meron siya. So, kung nahihirapan kayong sumunod sa ating pong Panginoon, tanungin lang natin, ano ba yung meron ako? Kasi parang na-highlight agad sa atin, bumalik sila kahit walang huli. Ang tindi ng pananampalataya nila. Expert yan mangisda eh. Pero hindi. Ang unang pagsunod ni Pedro, mga kapatid, ay ang ipagamit yung bangka na meron sila. Iusog doon sa dalampasigan. Pagkatapos, mga kapatid, ang sunod na pagsunod
ay yung sumunod sila na kahit alam naman nila na wala ngang huli, Lord. Lumaki ka sa pagiging karpentero. Kung sasabihin ni na Pedro, lumaki ako sa pagiging mangingisda. Magdamag nga kami, Panginoong, ng huli, pero wala kaming huli. Pero sabi ni Pedro kay Jesus, dahil sinabi ninyo guro, ihulog ko ang lambat. Anong pagsunod na ginawa nila? Nung nakita nila na grabe yung himala ng ating Panginoon, ang sabi ng Scripture, halos mahulog or halos na malubog yung bangka at halos mapunit yung lambat. Gaano karami po yon? Dinala sila nung himala na yon sa matinding pagsunod, mga kapatid. Ang iwan nila ang lahat at sumunod sa ating pong Panginoon. Maaring ang first step of obedience na meron ka ngayon ay talent. Nagpapagamit ka kay Lord. Kaya yung mga nagpapagamit kay Lord, first step pa lang pala. Yan yung meron tayong binigay ni Lord eh. So ipagamit. Yung mga nagkakaloob, funds, yung offerings natin, first step of obedience lang pala yan, mga kapatid. Ganun si Pedro, kung ano lang yung meron siya, pinagamit niya. Diba? Pero dalhin tayo dun sa second step, second level of obedience, mga kapatid. Yung nag-submit siya, yung ganong klaseng pagsunod, mga kapatid. Tama po ba? Susunod ka dahil may utos eh. Tama po ba? May ganon tayong level. Kasi sumunod ako, Lord. Sumunod ako, Pastor, kasi may utos eh. Sino yung nag-uutos? Nung panahon na yun, guro pa lang ang submission. Yung authority parang ni Lord, kay Peter, guro pa lang, mga kapatid. Maaring nasa level 2 ka, sumusunod ka dahil naatasan ka eh. Nagsasubmit ka bilang nasa leadership ni Pastor, bilang nasa leadership ng tahanan. May utos si nanay kaya sumunod eh. That's second level. Pero alam niyo po ba ang highest level of obedience? Yung susundin mo ang ating Panginoon kasi tiningnan mo siya hindi na lang bilang guro, kundi bilang Panginoon ng kanyang buhay. Yun ang the highest level of obedience na pwede mong gawin. Hindi dahil nagpagamit ka ng gitara mo, hindi dahil nagpagamit ka ng buhay mo, okay po yun. Hindi dahil kinonsider mo, dahil may authority yung mga nag-command sa'yo, sinunod mo, hindi yun, mga kapatid. The highest level of obedience ay dahil kinonsider mo si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Ako po, nare-realize ko po, kasi normally bilang tao, kapag nakahuli ng maraming isda ngayon, bilang tao, di ba? Lord, bukas ulit. Tama po ba, mga kapatid? Pag pinagpala ka ngayon, ano pong isip ng tao? Mag-i-expand tayo bukas, pinagpala tayo eh. Tama po ba, mga kapatid? Pero nagtataka ako, kasi noon lang nila nakita na ganun katindi yung mga isda, ganun karami yung mga isda. Pero nung nakita nila yon, nanikluhod ang mga alagad, lalo itong si Pedro. Sinamba niya ang Panginoon. At ang sabi niya, mga kapatid, hindi na lang guro, Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Ako po ay isang makasalanan. Hindi na-emphasize yung blessing sa tao, mga kapatid, pag pinagpala. Nag-iisip agad tayo. Basta natin yung expansion, nag-iisip agad tayo. Hindi masama, mga kapatid. Pero sa to the point na na-highlight yung binigay, yung pagpapala, yung blessing. Hindi na-highlight yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Again, progressive ang pagsunod. Are you in the level 1? Kanina, phases. Ngayon, level ng pagsunod mo sa Panginoon. Pinapagamit mo yung meron ka, talento mo, pera, yaman, resources, o nandun sa level 2. Dahil may authority ako sa iyong buhay, kaya sumusunod ka. And that's okay, that's good. Okay naman po yun. Pero yung highest level of obedience na nakita ko kay Peter, sa Lucas chapter 5 po ang ating pong pinag-uusapan. Bisitahin nyo na lang mamaya. Hallelujah. Sumunod si Pedro dahil kinilala niya ang ating Panginoong Hesus hindi na lang bilang guro, kundi bilang Panginoon. Verse 11, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang. Ano pong sabi? Sabay-sabay? Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Let us read again with conviction, verse 11. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan na nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Literal po ito, mga kapatid. Basahin yung ibang account, hindi yung sa Lucas. Wala nang paalam. Ngayon yung sabihin sa akin na sa pamilya, okay naman po yun.
Pero again, in context of obedience sa ating Panginoon, nagbigay ang Biblia kung paano talaga sumunod sa ating pong Panginoon. Kung hindi tama ang puso ni Pedro, pwede siyang mag-request, Lord, baka naman pwedeng 3 linggo muna natin gawin ito. Tama po ba? Kung hindi tama ang puso mo. Kaya ako naniniwala, in every stages, in every level of our obedience, of command of Jesus Christ, may tinuturo ang Diyos sa puso natin. Listen to this, church. If you receive command from Jesus, hindi yan basta command. May tinuturo ang Diyos sa puso mo sa kada level ng instruction ni Lord. Unang level, ang ipagamit ang meron si Pedro. Ano pong ina-address ni Lord kay Pedro? Greed. Tama po ba bilang tao? Tingin po kayo dito mga kapatid. Nilinisan mo na yung sasakyan. Malinis na, may pampakintab na. Biglang may dumating. Baka pwede namang ipagamit mo yung sasakyan. To be honest, sa may mga motor, bagong linis, ang kintab, sino yung kinukumutan pa yung motor? Tapos biglang dumating itong Jesus, na baka pwede ipagamit mo naman sa akin yung motor mo na yan. Sinong aamin? Na ang hirap ipagamit. Ito yun eh. Tapos na mga kapatid, frustrated ka. Okay na yung mga lambat, okay na yung bangka, dumating itong isang Jesus. Pag-amit mo naman sa akin yung bangka mo bilang platform. Ang ina-address greed, mga kapatid. I believe si Pedro, pwede siya sumagot kasi si Pedro pala sagot, napansin ninyo? Si Pedro may pagkamayabang. Nagmamalaki. Pero in-address yan sa atin ng ating Panginoon, pinagamit po niya. Pangalawang command, mga kapatid, ang utusang bumalik sa dagat. Anong tinuturo ni Lord doon kay Pedro? I believe yung issue ng pride. Kasi imagine expert ka, magdamag na kayong nandoon, pwede mong i-daylan. Sumagot nga si Pedro magdamag po kami guro na nandoon. Pero nag-submit si Pedro dahil sinabi po ninyo guro, ihulog po namin. Ihulog ko. Yung sabi ng scripture, ang lambat. Sa bawat level, sa bawat instruction ng ating Panginoon, be sensitive. May tinuturo si Lord sa puso mo. If you receive conviction, if you receive instruction from God, hindi yan basta command or instruction. May ina-address si Lord. At yung pangatlong command, mga kapatid, simula ngayon, hindi na kayo manghuhuli ng isda. Simula ngayon, mga tao na ang inyong huhulihin. Tingnan nyo mga kapatid, bago mag-submit si Pedro ng kanyang buong buhay, sinimulan siya sa command number 1. Command number 2. Obedience is progressive. Yun ang kagandahan kay Lord. Piling mo lang binigla ka ni Lord, pero hindi naman nang bibigla si Lord, mga kapatid. Hindi mo lang nakita, inuunti-unti ka, inuutay-utay ka ng Panginoon para magawa mo yung pinakamahirap na pagsunod. Ano yung pinakamahirap na pagsunod? Sa gitna ng pagpapala. Ang pinakamahirap na pagsunod ay mangyayari sa gitna ng pagpapala. Pagpapala po ba ang maraming huli? Pagpapala ba ang maranasan ang hindi mo pa naranasan before? I believe that is blessing. Pero ang kagandahan kay Pedro, dahil unti-unti niyang ipinaayos ang kanyang puso sa harap ng ating pong Panginoon, hindi mahirap sa kanya na iwan ang lumalagong or ang breakthrough sa kanyang buhay. Magkano na ang kilo ng isda kung sa panahon natin ngayon yun? 260. Nagtawag pa sila ng mga kasama at ang sabi talagang mapuno din. Sa tingin nyo mga kapatid, malaking kitaan sana to. Imagine nyo, anong ginawa? Iniwan na nila Ang unang desire lang nila, makahuli ng isda Pero nung totoong na-enkwentro nila ang Panginoon, hindi na lang guro bilang Panginoon, wala nang halaga sa kanila yung pinakamaraming huli sa kapanahunan nila, mga kapatid. Kapag dumating ka pala sa ganong sitwasyon ng buhay, yung talagang totoo mong makita si Lord sa iyong buhay, baliwala sa iyong mga kapatid ang kasikatan, baliwala sa iyo yung yaman na pwedeng ibigay, na pwede din naman, pwede tayong magdailan, ito naman Lord, para din naman to sa iyo.
Pwedeng ganon. Pero mawawalang lahat yan. Mawawipe out lahat, mga kapatid. Kapag totoo mong naranasan, hindi na lang dahil may authority si Lord, hindi na lang dahil may na-receive kang command, hindi na lang pinagamit mo yung meron ka, kundi totoong nagministeryo ang Panginoon bilang Panginoon ng iyong buhay. That is the highest level of obedience that you can do to Jesus ngayong umaga. Maaring marami sa atin nagpapagamit, maaring sa atin sumusunod, pero dumating na ba tayo sa punto ng ating pong buhay na mawala na lahat? Magawa ko lamang ang pinapagawa ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagtatapos bilang panguli, before tayo umawit, hindi ka pwedeng iproseso ng Panginoon hanggat hindi ka nagdedesisyong sumunod sa Kanya. Hindi mo maunawaan ang kabuuan ng Christianity hanggat hindi ka nagdesisyon na sumunod sa ating Panginoon. May mga conviction po na mararanasan mo lang if you decide to obey Jesus. May mga challenge ka lang mararanasan when you decide to obey Jesus. Doon pa lang yung conviction, blessing will flow, provision will come, even pain, hurt is also available. Diyan mo lahat mararanasan yan if you decide to follow Jesus. Ngayong umaga, mga kapatid, are you willing na pumasok sa proseso ng ating pong Panginoon? Nais ng ating pong Panginoon na hindi lang natin sinasabing mahal natin si Lord. Dapat sinusunod natin ang ating pong Panginoon. Salamat kay na Pedro. Sa kanilang pag-yes ay naabot tayo hanggang sa panahon natin ngayon. Alam niyo po ba, mga kapatid, as we end this, alam mo bang sa pag-yes mo sa Panginoon ay maraming maaabot ngayong umaga? Ang pagitan lang ng pagpapalang matagal mo nang pinagpipray ay yung yes mo sa Panginoon. Ang pagitan lang ng kapayapaang dinidesire mo sa Panginoon. May ganun kayong pakiramdam, Pastor, bakit parang may kulang? May pakiramdam ako na mali. Na tama naman ang ginagawa ko. Hindi kaya iniintay ni Lord ngayong umaga yung yes mo sa Kanya para makapagsimula na ulit si Lord sa'yo? Tagal nang nagsimula si Lord sa'yo nung inabot ka niya in justification. Pero kung gusto mong magministeryo ang Diyos sa iyong buhay, gumalaw sa iyong buhay, ang pagitan mo lang kay Lord, mga kapatid, ay ang salitang, yes, Lord, I will obey you. I will follow you. Sino pong gustong mag-yes sa Panginoon ngayon pong umaga? Tayong lahat po ay tumayo sa umagang ito. If you are ready to say yes, I am encouraging everyone. We will worship God, yung inawit natin kanina. Ano man ang mga panahon, ano man ang mga sitwasyon, hindi mo i-give up ang pagsunod mo sa Panginoon. You will eliminate something. Maaring may eliminate ka sa bahagi ng iyong buhay. Maaring may eliminate ka sa bahagi ng iyong pamilya, sa mga material na bagay. Maaring sa area ng addiction. Maaring sa area na grabe mong pinapalagahan. But you will not eliminate your yes to God. Hallelujah. Tayong lahat ay yumuko. Itikit natin ang ating mga mata. Let's continue to feel the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. If you're willing to say yes, habang lahat ay nakapikit, kung isa ka sa kinausap ng Panginoon, itaas mo ang iyong kamay, itaas mo ang dalawang kamay. Sige po. Kung isa ka sa kinausap ng Panginoon, just raise your hands into heaven. Part ng pag-say mo ng yes, part ng pagtaas mo ng kamay,
You will obey Jesus. You will obey God sa iyong buhay. Hallelujah. Ang puso ko'y para sa'yo. Sabay-sabay nating ideklara bilang panalangin. Umarap ka sa papuri, luwalhati pagsamba. Thank you, Jesus. Jesus, ika'y dakila. Thank you, Holy Spirit. Magpakailanman, nararapat ka sa papuri. Thank you, Lord. Luwalhati pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Declare it. Luwalhati pagsamba, Hallelujah. 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 Every voice, you can shout His goodness, sing His praise. nararapat ka sa papuri, luwalhati pagsamba. Hallelujah. Jesus, ika'y dakilain, Magpakailanman. dapat ka sa papuri. Gawin mong panalangin ang awit na ito. Gawin mong personal para sa Diyos. Tataas ang ngalan mo, Oh, nararapat ka, Panginoon. nararapat ka sa papuri, luwalhati pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, Magpakailanman. nararapat ka sa papuri, luwalhati Pagsamba. tataas Yes, God. We're gonna declare ang iyong mga lilikaw, Diyos, ay susunod na awit. Sing it at jubilant right now. Hallelujah. Spirit right now. Pour out your spirit right now. Pour out your spirit right now. Minister to your people. Minister to your people. Pour out your fire. Pour out your fire right now. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila Shout. ka. Sing it at jubilant. Kami ulit ay lumuhod sa'yo. The Holy Spirit is here. Pour out the fire of the Holy Ghost. Bawat labi Fire of the Holy Ghost. magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami ulit ay Everybody lumuhod is sa'yo. here. You can just cry out to God. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, Lahat ng buhod ay luluhod sa'yo. kami ulit ay Every knee will bow. lumuhod Every knee sa'yo. will bow. Every knee will bow. Sa ngalan mo, bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami ulit ay lumuhod sa'yo, pinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Kami ulit ay lumuhod sa'yo, pinataas
Holy Spirit is here. He is ministering. Hallelujah. Just be sensitive. The Holy Spirit is moving upon this church. The Holy Spirit is moving upon this church. Huwag kang pumayag na hindi makapag-ministeryo ang Panginoon. The Holy Spirit is ministering in this church. From front to back. Hallelujah. The Holy Spirit is moving. Napakapal na kanyang gloria ngayong umaga. Cry out to God. Cry out to the Lord. Cry out to Jesus. Cry out to Jesus. 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 Fire. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Holy fire. Hallelujah. Hallelujah. You can shout, pray, worship. Worship to God. 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 Worship to the Holy Ghost. Worship to the Holy Ghost. Worship to the Holy Spirit. Worship to the Holy Spirit. Worship in spirit and truth. Worship in spirit and truth. Cry out to the Lord. Cry out to the Lord. Cry out to the Lord. Cry out to the Holy Spirit. Allow Jesus to speak to you right now. If God is leading you, just to cry out to Him, just release it. Then cry out to God. Cry out to the Holy Spirit. Hallelujah. If God is leading you to kneel down, huwag kang mahiyang iluhod ang iyong mga tuhod. If God is leading you na itaas ang iyong mga kamay minsan pa, then do it. If God is leading you to pray, if God is leading you to worship personally right now in your place, do it to God. Do it to the Lord with full obedience. Surrender to God. Obey Him, whatever it takes. If God is leading you just to obey Him, ano man ang iyong mga desisyon, ano man ang iyong mga naging desisyon, and God is leading you right now, God, I will obey you. I will just follow you, whatever it takes. Ano man ang aking haharapin, ano man ang aking dadaanan, ano man ang aking maririnig, ano man ang aking mararamdaman, Lord, I will obey anyway. Just open your heart to God right now. Hindi pa po tapos ang banal na spirito.
Just close your eyes and feel the presence of God. Huwag kang mahiya na i-all out mo sa Panginoon ang iyong pagsunod through that worship. Just close your eyes right now. Huwag kang mahiya na umiyak sa Panginoon kung yan yung kapamaraanan mo to respond for the instruction that you are receiving to God kanina pa lamang. Just open your lips. If God is leading you to worship in spirit, don't be shy. Hayaan mo ang iyong katabi ngayong umaga. Just release it to the Lord. Obey anyway. Obey anyway. Hallelujah. God is really ministering to each and every one of us. Hallelujah. Just close your eyes. Hallelujah. Just open your lips, open your mouth. May mga kinakausap pa po ang Panginoon. Hallelujah. Kita po ng Diyos ang inyong buhay na hindi mo pa na-all out sa Panginoon. Just close your eyes right now. Don't be shy. Just release it. Whatever conviction, whatever instruction of God, obey anyway. Whatever pain it is, anumang hurt na meron ka ngayon, obey anyway. Obey anyway. Thank you, Jesus. Just cry out to God. Just cry out to the Lord. Just cry out to God. Just between you and God ngayong umaga. Just between you and God. Hallelujah. Hallelujah. Any offense, leave it to God. Any pride, any doubt, just give it to God. Hallelujah. 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 God is really moving right now in this place. Hallelujah. God is really moving in this place. God is really moving in this place. Hallelujah. Just give it to God. Just give it to God. Yandaramasekere makanderebe. Nebromomo sokorororobobo. Nebra mama kanderere mesinderere bekandara bababa. Lebro momo sokorororo bobo kanderere be. Nebra baba kandara baba senderere be. Lebra ba kandara bababa. Yenderere masikarara bababa lara makandere be. Nebra baba senderere. May ine-strengthen po si Lord sa ating kalagitnaan. May pinapalaya po si Lord sa ating kalagitnaan ngayon. May pinapagaling ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Just honor Jesus. Just honor Jesus. Just honor Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy God. Thank you for your presence. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 Continue to speak to us.
Continue to speak to us. Continue to speak to us right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Church, God is challenging us right now. Kung isa po kayo sa naka-receive ng command kay Lord, anak, obey me, whatever it takes. God is giving us instruction to come in front right now. Iangat natin ang ating decision ngayong umaga. Kung ikaw ang nasa upuan na kinausap ng Panginoon, na you receive yung word na obedience, anumang phase meron ka ngayon, can I invite you dito sa unahan, sa lahat po ng mga tao, naka-receive po ng command sa Panginoon, anak, obey me. Anak, follow me. Whatever instruction it is. Hallelujah. I am inviting everyone, mga kapatid, naka-receive ka ng command sa ating Panginoon. You are church leader. Can you just come in front right now? You are a minister. You are a worship leader. Anyone po na naka-receive po ng command sa ating Panginoon, anak, sumunod ka sa akin. Hindi ko po alam kung ano po yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon, but if you are a person, sige po dito po sa unahan. Hallelujah. Sige po. Anyone po na may na-receive po kayong instruction, anak, there is pain, obey me anyway. There is hurt. Punta ka dito sa unahan. God is really challenging us right now. Meron pa po bang mga nasa upuan na nahihiya lamang po na pumunta sa unahan? You are a tatay ng tahanan. Ikaw yung nanay ng tahanan. You receive something from God na may kaugnayan sa obedience. Sige po. Sige po. Wag po kayong mahiya. This church is a house of prayer. This church is a house of surrendering to God. Hallelujah. Sa lahat po na nag-move sa unahan, you can just raise your hand once again. Hallelujah. Whatever instruction na binigay sa inyo ng Panginoon. May mga young people po ba? Hallelujah. Na nakaka-receive ka ng conviction before pa ang preaching po na to. God is inviting you dito sa unahan. Young people. Hallelujah. Merong mga estudyanteng kinakausap ang Panginoon. God is really inviting you in front right now. Hallelujah. Sige po. Just come in front right now and give it to God. Give it to God right now. Give it to God right now. We will worship again. Hindi tayo magsasawa. Nandito nga po tayo para magpuri. Hallelujah. May mga tatay po ba na minsan pang kinausap ng Panginoon? Come in front right now. Hallelujah. Give it to God. Give it to God right now. Hallelujah. Leave it to God and give it to God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yandarama se alarama. Yendoromo. Yandarababa se kererebe. Yandarababa se kororobo. Lebra mama se once again. Honor Jesus with your lips. Once again, honor Jesus with your tongue. Once again, honor Jesus with your hands. Hallelujah. Ibigay mo ang iyong buong pagsamba. Ibigay mo ang iyong buong pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah.